siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating tubli at lakas. Umapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Ipagdiwang natin ang pag-ibig ng Diyos at dahil dito ay pwede rin tayong humingi ng ating mga intensyon mula sa Kanya. Hilingin natin ang mga makabubuti sa atin. Sama natin sa intensyon ang kalusugan ni Papa Francisco at ang kalusugan ng iba pang mga may sakit upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos at kaitaasan, patulong sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Propeta Sirach na nakikilala ang tao sa kanyang pagsasalita. Ang salita ng Diyos
mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa nakikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon niya ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni San Pablo na ang salita ng Diyos na nasa banal na kasulatan ay matutupad. Kaya dapat lamang na magpakasipag sa paggawa para sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilang nasa iyong mata? Mapag-imbabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kaniyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pasensya na po, sobrang huli na tayo nagsimula. Napakarami pong nagpa-bless. 17 cars, pwera pa yung mga motor. At yun, mga sinabihan na wala mo ng picture taking, basta yun, usual. Pasensya na po. Welcome sa Our Lady of Laslat, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Batay sa ating karanasan, papalit-palit tayo ng sitwasyon kung minsan. Kung minsan tayo yung nagbibigay ng payo, kung minsan tayo naman yung dapat payuhan. Kung minsan tayo yung nagpapaalala, kung minsan naman tayo ang dapat na paalalahanan. Kung minsan tayo yung gumagabay, pero kung minsan tayo ang dapat nagabayan. Nagbibigay po ang ating Diyos sa pamamagitan ngayon ng ating mga pagbasa ng dapat nating gawin sakaling malagay tayo sa anumang sitwasyon na yan. Halimbawa, malagay tayo sa sitwasyon na tayo ang dapat gabayan, tayo ang dapat na itama, tayo ang dapat payuhan kasi may hindi tayo alam, may mali tayong nagawa. Ang dapat natin gawin, pumili tayo ng karapat-dapat na gagabay sa atin. Hindi kung sino-sino lang. Halimbawa, kapag may issue tayong mga anak sa ating mga magulang, medyo may hindi pagkakaunawaan, kanino tayo hingi ng payo? Sa kaibigan ba nating pasaway? Halimbawa, mga mister, medyo nag-aaway kayo ng misis niyo kasi kayo naman kasi medyo nagloko kayo eh. Kung gusto niyong maayos yung relasyon niyong mag-asawa, kanino kayo hingi ng payo? Aben? Sa kumpare mong numero 1 babaero? Hindi pwede. Taga-akay na bulag. Pareho kayong bulag. Pareho kayong mahuhulog sa hukay pag ganyan. Tayo pa naman, alam ninyo, di ba? Kapag nakagawa tayo ng mali, lalo pat ayaw pa nating aminin talaga na tayo nagkamali. Humahanap tayo ng simpatsya. Humahanap pa tayo ng suporta. Humahanap tayo ng mga kaibigan, ng mga kasama na magpapalakas ng ating loob sa kabila nang meron tayong hindi magandang ginagawa o sinasaloob. Huwag ganon. Huwag ganon.
Humanap tayo ng tao na sasabihin talaga sa atin ang ating pagkakamali sa magandang paraan, pero tatanggapin pa rin naman tayo bilang kanilang kaibigan. Yun ang sabi sa amin nung nakaraan ni Bishop. Kahit kayong mga pare, dapat kami, meron din kaming mga spiritual director. Yung papayuhan kami, kung ano dapat namin gawin, itatama kami kung dapat kaming itama. Pero, mamahalin pa rin naman kami. Itatama lang kami, papayuhan lamang kami, sapagkat kailangan namin ito. Kung kami, kailangan namin ito, kailangan nyo rin po ito. So pumili tayo ng karapat-dapat na gabay. Tama-tama po ito ngayong mag-eleksyon. Ngayong mag-eleksyon na pipili tayo ng mga gagabay sa atin, na iluluklok natin sa mga matataas na posisyon. Pumili tayo ng karapat-dapat na gabay. Ang sabi nga doon sa isang quote na nakita ko, kung gusto mong umayos ang buhay mo, ayusin mo ang boto mo ngayong Mayo. Ang daming mga nagpapakilala sa atin, nanliligaw ng ating boto. Sino bang ating pipiliin sa kanila? Minsan makikita mo, mga mukha, sa daan, sa puno, sa pader, kahit saan na. Sabi nga, di ba? Mas madalas mo pa silang makita kaysa sa iyong sariling pamilya. Pero maging maingat sa pagpili. Papaano ba natin sila kikilanlin? May sinasabi ang mga pagbasa natin. Ang sabi sa ating gospel reading, tingnan natin ang kanilang bunga. Lalong-lalo na yung mga nanungkulan na, tapos gusto uling manungkulan, ano bang nagawa nila? Ano ba yung mga sinabi nila? Ano ba yung mga na-contribute nila kung meron man? Suriin natin yon. Ano ba ang kanilang paninindigan? In connection with this, para sa mga nanungkulan na at gusto pa uling manungkulan, at para sa mga bago ngayong gustong manungkulan, ang magandang sinasabi ng ating first reading, pakinggan natin ang kanilang mga sinasabi. Sapagkat, sabi nga natin, sa bibig ng isda, mahuli ang isda. Ang isip at diwa ng tao, sa bibig niya, mamumutawi, marinig mo, makikilala mo. Pupwedeng for quite some time, magkunwari, magsinungaling, pero hindi lagi. Lilitaw at lilitaw, masasabi at masasabi. Kapag lagi nang nagtatalumpati, kapag lagi nang na-interview, kapag nakikipagdebate, kapag natitrigger, minsan sa kahit sa biruan, minsan masasabi na lamang nila, hindi nila alam, may camera pala, may nakarinig pala. Yung mga unguarded moments, tapos yung consistent na sinasabi nila, yun sila. Yun ang tunay na laman ng puso nila. Minsan sasabihin natin, ipalulusot natin, maliit na bagay lang naman yun. Lahat naman tayo may kapintasan. Mga kapatid, tandaan natin yung mga politiko, yung mga kumakandidato, tinatawagan sila sa mas mataas na antas na pagkatao. Hindi pwedeng pare-pareho lang din tayo. Mamaya, babalikan natin yung puntong yan. Dapat, mas karespe-respeto man lang sila. At makikita mo nga po yun sa pananalita nila. Again, hindi natin po pwedeng sabihin, maliit na bahagi lang ng kanilang pagkatao. Anong sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo? From the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung punong-puno sa puso ng isang tao, yun ang maririnig mong sasabihin ng kanyang mga labi. Kung anong laman ng dibdib, siyang bukang bibig. Kaya kung ano yung mga lagi nilang sinasabi, nagkakatugma-tugma na paghuhugpog-hupog mo, yun na yun. Yun ang pagkatao. Yun ang kapasidad na gawin ng mga yon. Minsan nasabi ko na po sa inyo yung halimbawa, may dala kang isang tasa ng kape. Nasagik ka, liligwak yung kape. So bakit lumigwak yung kape? Kasi nga, hindi naman dahil nasagik ka, kundi dahil yung tasa, puno ng kape. Kung puno ng Coke yan, ang liligwak, Coke. Kung ano yung puno
nandun sa puso ng tao. Pag na-trigger yan, yan ang liligwak sa Kanya. Ako naniniwala ako mula pa noon hanggang ngayon, ang Panginoon, pinapakita na sa atin ang hilat siya ng pagkatao ng mga kandidato. Kung bakit talaga sila kumakandidato, kung sino talaga ang kanilang pinapakipaglaban, kung ano talaga ang kanilang paninindigan, pinapakita na sa atin eh. Kung bakit ayaw pa nating kilatisin. Ang mahirap nito, pinagtatanggol pa natin eh. Kasi yung sinasabi nila, inaayunan natin. Without us knowing kung ano pala yung nasa puso nila, yung din na nasa puso na natin. At anong batayan natin? Fake news. Anong batayan natin? Sabi-sabi. Pwede bang ang maging batayan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin? In all honesty, sige nga, sasabihin ba sa'yo ng Diyos, gusto ko yung patay lang ng patay na mga durugiste. Sasabihin ba sa'yo ng Diyos yon? Sige nga, sigurado ka? I don't think so. Hindi ganoon ang Diyos. Huwag nating pairalin yung paraan natin. Ang pairalin natin ay ang paraan ng Diyos. So paano masosolve yung kaso? Paano tatapos yung krimen? Paano mawawala yung mga durugistang yan? Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Basta umayon tayo sa kanyang sistema. Umayon tayo sa kanyang paraan. Hindi basta gusto ng maraming tao, gusto na ng Diyos. Tandaan po natin yan. Tayo ang dapat mag-adjust sa Diyos. Hindi ang Diyos ang dapat na sumunod sa atin. Again, piliin natin yung mga karapat-dapat na gabay. Bago ka bumoto, sipin mo, yan ba ang gusto ng Diyos na iboto mo? Ibabalik ko yung lagi kong sinasabi bago mag-eleksyon. Ang pinakamahirap na pwedeng mangyari sa atin ay ang pabayaan tayo ng Diyos sa gusto natin. So yun yung una, paggabay tayo. Piliin natin yung karapat-dapat na gabay. Ito yung pangalawa. Kung malagay tayo sa tayo ang dapat gumabay, tayo ang dapat magtama, ang challenge ay maging karapat-dapat tayong gabay. Sino ba naman ang karapat-dapat? Oo nga, parang wala naman. Ang sabi sa Bible, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. Ang sabi ba sa Bible, lahat tayo makasalanan. Sino mang magsasabi na wala siyang kasalanan, sinungaling yan. So wala talagang karapat-dapat eh. Lahat tayo makasalanan. Pero hindi po pwedeng walang gumabay. Hindi po pwedeng walang magpaalala, magtama. Hindi po pwedeng wala tayong pakialaman. Minsan ginagamit ng mga pasaway yung ebanghelyong ating napakinggan. Sinasabi sa mga gustong magtama sa kanila, "Oy, di ba ang sabi ng Panginoon, bago mo alisin yung puwing ko, alisin mo muna yung puwing mo?" Ay nako hindi ganoon ang konteksto. Ang sabi ng Panginoon dito, yes, aalisin ko yung puwing ko, pero itatama pa rin kita sa pagkakamali mo. Papakialaman pa rin kita. Sabi pa ng iba, o di ba sabi ng Panginoon, bumato ang walang kasalanan. Wala ngang bumato. Pero anong sabi ng Panginoon dun sa babaeng nahuli sa pakikiapid? Umuwi ka na at wag ka nang magkakasala pa. Tinama pa rin. Hindi dapat tayong magkonsintihan sa kasalanan o wag magpakialaman dahil lahat naman tayo makakasalanan. Walang mangyayaring mabuti sa atin pag ganyan. Pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Kaya dapat may gumabay. Sino yung gagabay? Siya dapat yung iba man lang sa lahat ng mga makasalanan. Kasi, batay sa ating karanasan, kapag tinama tayo ng isang tao, titingnan natin yung nagtatama sa atin eh. At susuruin natin. Kung mas matindi yung kasalanan niya kaysa sa atin, hindi tayo makikinig sa kanya. And, kung pantay lang tayo ng kasalanan, yung nagtatama sa atin at tayo, hindi rin natin siya pakinggan eh. Dapat mas angat siya. Yun ang sinasabi ko. Yun ang challenge ng Panginoon sa atin. Bagamat lahat tayo makasalanan, bagamat walang dapat kahit papaano may umangat. Dapat kahit papaano may mag-step up.
Dapat kahit paano may mag-strive to become better than others. Yung makasalanan ka man, kaunti lang. Yung makasalanan ka man, magaan na magaan lang. Yung makasalanan ka man, magaan na magaan lang. At marami ka naman din ginagawang kabutihan. You may not be perfect, pero pwede kang gumabay. May moral authority ka kasi mas mabuti ka naman kahit paano sa Kanya. Naiintindihan niyo po ba? Yun ang dapat na maging challenge sa atin eh. Hindi tayo pwedeng mahirating. Pare-pareho lang tayo. Pag ganon, walang mangyayari sa ating maganda. Sinisigurado ko sa inyo. Ang analogy ko dyan parang ganito eh. Bakit ba may mga na-aksidenteng lasing? Natural lasing. Pero hindi ganun-ganun lang ang dahilan eh. Sigurado ko sa kainuman niya, bago siya magmotor at bago siya maaksidente, nagpaalam muna siya sa mga kainuman niya, Pre, ayos na ako. Uwi na ako. Ano ang naging eksena? Sigurado ko, in one way or another, may nagsabi sa kanya, Pre, kaya mo ba? Sumagot siya, Kaya, pre. Kaya. Ano ang sabi sa kanya ng mga kainuman niya? Sige, pre. Ingat. Diba? Pare-pareho loko-loko. Pare-pareho lasing eh. Nasabi ko na yata sa inyo minsan, na dati may mga kabargada ako, yung dalawang kasama ko lagi, sagad makipag-inuman, talagang uuwing lasing na lasing. Pag sila kasama ko, hindi ako umiinom. Uminom man ako, konting-konti lang. Bakit? Abi, saan kami bubulutin pare-pareho? Pag pare-pareho kami lasing. Yun ang sinasabi ko. Hindi pwedeng pare-pareho. Dapat umiba ka man lang. Para hindi kayo pare-parehong pulutin sa kangkungan. Eh sige nga, balik tayo. Sa pamahalaan natin, di ba? Lagi na lang ganito. Puputok yung kaso. Bilyong-bilyong piso nawawala. Bilyong-bilyong piso allegedly kinurakot. Walang trail. Walang mga patunay. Hindi malinaw kung nasaan. Bundok hinalbo. Pinatag pa. Sige nga. Hindi ba pwedeng milyon pa lang yung nawawala? May umalma na? May nagsalita na? May nagsumbong na? Hindi ba pwedeng isang puno pa lang yung nawawala doon sa bundok, kapitan, nagsalita ka na? Isang taong kinakalbo yung burol, pinatag na? Nagulat ka pa? Patag na? Di ba? Kakapwisit yun eh. Minsan may mga politikong gano'n eh, di ba? Yes, at least nagsalita. Huli man daw at magaling na ihahabol. Pero huli pa rin eh. Bakit nung una walang nagsasalita sa inyo? Ano yon? Pare-pareho. Pare-pareho kayong natatakot o pare-pareho kayong nakikinabang. Yun lang yun eh. Walang ibang dahilan yun eh. Lagi na lang ganito. Kaya yung frustration po namin, mga lingkod naming politiko, nandun na lang kung minsan, pare-pareho na lang. Wag naman. Wag naman. Para lang din sa pamilya. O sige nga, kung pare-parehong pasaway, kung pare-parehong magbibigay ng problema, kung pare-parehong walang direksyon ng buhay, kung pare-parehong selfish, makasarili, kung pare-parehong mayayabang, ay naka, saan pupunta ang pamilya ngayon? Nagloko na yung asawa mo, pati ikaw magloloko. Ano gagantihan mo? Ano yung cute? Cute yun. Umayos ka. Kahit nagloko siya, umayos ka. Wala na nga siyang pangarap para sa mga anak ninyo. Sarili lamang niya iniisip niya, puro siya bisyo. Hindi siya nag-iipon para sa mga anak ninyo. Ganun ka rin ba? Kipon ka. Trabaho ka. Huwag mong iasa ang mga anak ninyo sa Kanya. Nagbigay na ng problema yung mga kapatid mo, pati ba naman ikaw magbibigay ng problema? Pasaway na yung kapatid mo, pati ba naman ikaw pasaway? Nagtuturoan na yung dalawang magkapatid, yung mga kapatid mo, kung sino mag-aalaga sa nanay mo. Pati ba naman ikaw sasali? Sasabihin mo, oy, nag-alaga na ako, kayo naman.
Minsan may nabalitaan ako, mag-asawa, nagpa-pot session ha. Mag-asawa, naku, nakakapwisit. Kakaawa ang mga anak. Yung isang kaibigan ko naman, namatayan siya ng nanay. 3 silang magkakapatid. So buhay pa yung kanyang tatay. Humanga ako nung una kasi dumiyak eh. Siya yung close sa nanay niya. Talagang 4 na araw na lamay, pinuntahan ko, minimisahan ko eh. Bawat misa ko, nag-iisip talaga ako ng humilya, dapat mapaiyakin ko to eh. Dapat mapaiyak ko to eh. Ayaw umiyak eh. Hindi talaga. Ako yung iyak ng iyak, ayaw umiyak. Hindi totoo. Hanggang sa ilibing, hindi umiyak. Totoo. Pagkatapos, kita kami. Sabi ko, Tol, tibay mo ah. Hindi ka talaga umiyak. Tapos umiyak. Nanginginig pa. Sabi sa akin, Dre, pag nagpakita kasi kung mahina, hihina si Papa. Hihina yung mga kapatid ko. Mula noon, lagi kong pinapayo sa mga namamatayan, so lahat kayo down, at least dapat may umaangat. Kahit parang hindi mo kaya, kayanin mo. O kahit magkunwari ka na lang, para lamang humugot sila kahit paano ng pag-asa sa iyo. Ikaw yung magsasabing, kaya natin to. Kaya ganyan. Kaya natin to sama-sama. Dapat may ganun eh. Pag lahat lungkot, pag lahat lugmok, wala. Wala. Sana nakikinig ka. May kaibigan ako, lately, I was very down, very low. Tinext ko, sabi ko, pray for me. Feel so down. Text ba naman? Ito rin ang problema ko eh. May problema akong ganito. Inisa-isa yung problema. Sabi ko, walang yato ah. Di ba kung may problema ka, pwede bang ako muna? Moment ko to eh. Pwede ba bukas ka na lang? Bakit nakisabay ka pa? Di ba? Di pwede ganun eh. Dapat, maging iba. Yun ang sinasabi ko. Kasi kung pare-pareho tayo nasa ibaba, pare-pareho lang tayong mas maghahatakan sa ibaba. Dapat may kahit papaanong umangat para ang iba sa tulong ng Diyos ay kaniyang mahatak. Mahirap ito. Hirap ito. Nakita ninyo yung mga nag-a-apply ngayon bilang gabay natin, yung ibang mga karapat dapat talaga. Nakita nyo, nahirapan sila. Wala silang makuhang malaking boto. Kasi ang tao, na-stuck na. Gusto ko sikat. Na-stuck na yung tao. Gusto ko ganito, partido ni ganito. Buti pa nga may lumalaban pa eh. Buti may lumalaban pa sa kanila na walang makinarya, pero makita mong walang record ng korupsyon eh. Tapos lalait-laitin pa sila ng nakararami. Saludo ko sa inyo. Salamat po sa inyo. Kasi ayaw nilang ipagkati, inilalaban pa rin nila. Pero nasa sa atin. Kung pahirapan pa rin natin sila. Baka dumating yung punto, yung mga matitinong kandidato, umayaw na. Bahala na kayo. Ayaw nyo eh. Gusto nyo, ganito tayo. Sige, ganito na lang tayo. Mahirap din sa pamilya, ikaw na lang yung mag-step up, ikaw yung mas magiging matyaga, ikaw yung mas magiging pinakamabait, ikaw yung mas magtatama, ikaw yung mas mag-strive na maging iba para lamang paghugutan ka ng pag-asa ng iba. Mahirap yun. Maganda may kasama ka. Pero kung wala, mas mahirap kasi nga nag-iisa. Pero, pababayaan mo na lang, na pare-pareho na lang. Let me end with this. Sinasabi sa Matthew 24:24, ang isa sa pinakatanda ng end times, wakas ng mundo, katapusan ng panahon, ay kapag nandyan na, nagro-rule na ang mga bulahang propeta, ang mga hindi karapat-dapat na gabay. Ayun, ilapat natin sa pamahala natin. Kapag napuno na yan ng hindi mga karapat-dapat na gabay, katapusan na natin. Ang pamilya, kapag walang nag-step up para maging gabay, katapusan na rin ang pamilya. Kaya wag nating hayaang mangyari ito. Magpagabay tayo, pumili tayo ng karapat-dapat na gabay, tayo mismo ay maging karapat-dapat na gabay. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Ginang Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringin ang Diyos sapagkat mahal niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa iyong paggabay. Salamat sa mga ibinibigay mo sa aking mga tagapagtaguyod, gabay, tagapayo, tagapagtama. Tulungan mo po ako na maging gabay din ng kapwa ko, lalong-lalo na ng pamilya ko. Sa kabila ng mga pangit na mga nangyayari, tulungan mo akong gawin ang makakaya ko para paghugutan nila ng pag-asa, para makapagsabi o makapagpakita man lang sa kanila ng mga dapat nilang gawin, ng mga dapat naming itama sa aming buhay. Tulungan mo po akong huwag mag-resign na hanggang dito na lang, wala nang mangyayari, pare-pareho na lang. Tulungan mo po akong umasa at paghugutan ako ng pag-asa ng aking pamilya at ng iba. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari, tama na mahirap. Kasi kung nag-iisa ka na lang, yung nag-iisa kang nagsisikap at nag-step up, mahirap yun. Mas maganda sana kung meron kang katulong. Pero kung wala, gagaya ka nilang ba din sa wala? Hindi. Magsikap ka. Tutulungan ka ng Diyos. Maniwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng suunang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating natin. lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Pangalay namin sarang kalugdan mo, isang bayan
Kristo, anak mong inigiling. Pagkain, buhay ang hatid. At alak na nagmulan sa pinatas na mga ubas na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inumin, dulot tayo kaligtasan. Basbasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inanina, magpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoon, nagmamahal. Habang inaalalain ako niyang sarili, mag-alay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, at alak na nagmula sa pinatas na mga ubas na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inumin, dulot tayo kaligtasan. Basbasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, nila-nila, pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoon, nagmamahal. Habang inaalalain ako niyang sarili,
sa aming kamay, sa iyong kabutihan, aming ialay, ang tinapay at alay, sa gisag ng aming buhay. Tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Maihahandog sa iyo, Panginoon, ay nilapat mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan, aming ialay, ang tinapay at alay, sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalhan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihalya mo kami sa lahat ng masama. Iling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos na nag-alis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat sa iyo ay aming sasabihin. Maging sa ulit sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay ko ito. Salamat at ako'y umiyak mo. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang
Sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Pag-ibig na walang kapansanan. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at naging nanisay. Ang piling mong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal